Ang nakaraan. Nakarating ng ligtas si Claude sa Siren Academy, at doon ay sinimulan na niyang ibida kung anong klaseng teritoryo ang hinahawakan niya, at kung anong klaseng pinuno ang kanyang pinaglilingkuran, kaya lang hindi naniniwala ang mga tao, at mas lalong tumindi ito sa susunod na sasabihin ni Claude. Pagpapatuloy. Ang aming teritoryo ay ang nangungunang producer ng pagkain at bakal sa kaharian, nagpapaunlad ng pinakamahusay na mga pampaganda sa kaharian. Mayroon din kaming lugar na mapagkukunan ng mga runestone, at sa kabila ng kasalukuyang tagtuyot, napanatili namin ang napakagandang produksyon na walang ni isang mamamayan ang nagutom, kaya't umani kami ng pangkalahatang papuri. Bukod pa rito, ang militar ng teritoryo ay may mahigit 4 naroon ang aming mga kabalyero. Ang bawat salita ay tila imposible. Pagkain, bakal, pampaganda, at runestones. Kahit isa lang dito ay sapat na upang maituring ang isang teritoryo na maunlad. Ngunit kung lahat ng ito ay nagmumula sa iisang teritoryo, ang dami ng kayamanan na maaari nitong malikha ay hindi maisip. May bulong-bulungan na ang teritoryo ay kumikita na ng napakalaking halaga ng pera sa totoong panahon. Bukod pa rito, may napakaraming pagkain na walang sinuman ang nagugutom, at may ganoong karaming pondo na halos hindi na nangongolekta ng buwis. Ito ay walang iba kundi isang paraiso, isang utopia sa gitna ng mga utopia. Isang lugar na pinapangarap ng bawat isa. Kung may makakakuha ng isang administratibong posisyon doon, ang kanilang buhay ay tiyak na magiging maayos. Lalo pang kumunat ang noo ni Marlon. Alam niyang manloloko ang lalaki, ngunit ang mga pagmamalabas ay sobra na. Totoo ang mga sinabi ni Claude, kaya lang talagang hindi nakapanipaniwala ang lahat ng naabot ng ating bida para sa kanyang nasa sakupan. Inaasahan ba talaga niyang maniniwala kami riyan? Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon ngayon, ginagawa niya kaming mga mangmang. Kahit isang baguhan na may kaunting kaalaman sa politika ay hindi maniniwala sa ganoong kalokohan. Ang iba pang mga estudyante ay tila nakaramdam din ng parehong bagay. Habang nakaupo sila sa hindi komportableng katahimikan, biglang may isang estudyante na nagtaas ng kamay at sumigaw. Hindi ako makapaniwala. Anong klaseng lugar ang maaaring magkaroon ng ganoon? Lumingon si Marlon upang tingnan ang estudyante. Siya ay isang taong karaniwang nakakakuha ng mataas na marka, isang medyo matalas na individual. Hindi naman gusto ni Marlon ang taong iyon. Mayabang siya at mahilig makipagtalo, na nagpapahirap sa kanya bilang kasama. Gayunpaman, masarap sa pakiramdam na may ibang tao na magdala ng init sa pagkakataong ito. Magaling siyang makipag-away, kaya tingnan natin kung paano siya magpapahiya. Tatangkilikin ko na lang ang palabas at aalis ako na masaya. Ang iba pang mga estudyante ay tila ibinabahagi ang pag-iisip ni Marlon. Kung hindi lang ganoon kasama ang sitwasyon, wala ni isa sa kanila ang dadalo sa meeting na ito. Habang tumitindi ang tensyon sa silid, si Claude ay nagpakita ng isang ekspresyon ng kaunting pagwawalang bahala habang nagsasalita. Nako, hindi kayo naniniwala sa akin. Bakit ako magsisinungaling? Nandito lang ako para tumulong sa inyo bilang isang senior ng akademya na ito, nag-aalok ng gabay sa aking mga junior. Hindi naman talaga nagsisinungaling si Claude. Pinapalabos lang niya ang mga positibo at iniiwasan ang mga negatibo. Kahit sa walang hiyang sagot ni Claude, hindi sumuko ang estudyante. Narinig ko na ang tungkol sa hilagang rehiyon ng Luthania. Ito ay isang tuyong lupain, na binabagabag ng kakulangan sa pagkain at madalas na pagsalakay ng mga barbaro. Hindi ako makapaniwala na ang Fenris territory sa Hilaga ay kasing unlad ng sinasabi mo. Ang taong iyon, nag-aral ba siya ng mga bagay na ito? Ang pahayag ng estudyante ay hindi ganap na mali, bagaman hindi sa mga dahilan na ibinigay niya. Totoo na ang sitwasyon ng Fenris territory ay hindi maaaring ilarawan bilang ideal na lugar. Ang Fenris territory ay binabagabag ng mga problema, hindi bababa sa dahil kulang ito ng sapat na mga administratibong tauhan. Ang mga isyo ay lumalabas sa lahat ng dako bilang resulta. Ngunit paano nila mapapatunayan ang alinman sa mga ito? Ang buong kaganapan ay sinadya upang akitin sila sa kabila ng mga isyong ito. Ano ang magagawa nila tungkol dito? Ano ang iniisip ng estudyante na magagawa niya? Itinaas ni Claude ang kanyang baba ng mayabang at nagtanong, nakarating ka na ba doon? Ano, bulong-bulungan lang yun, hindi ba? Sagot ng isang mag-aaral kay Claude.
Tinatanong ko kung nakarating ka na doon, at nakita mo mismo. Well, hindi, pero, sagot nito na hindi rin naman niya kayang patutuhanan na kasinungalingan mga sinabi ni Claude dahil hindi pa siya mismo nakapunta roon. Tinatawag mo ang sarili mo na isang iskolar, naghahangad ng kaalaman, ngunit bulag ka na naniniwala sa sabi-sabi ng walang personal na verifikasyon. Paano ang isang tao na tulad mo ay maaaring mag-angkin na naghahanap ng katotohanan, rason, at ikabubuti ng lipunan? Ang estudyante na nagtanong ay nagpakita ng isang frustrated na ekspresyon. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay hindi ito patas. Kung dapat silang maniwala sa mga pag-angkin ni Claude, bakit hindi pa rin kumpirmado ang mga iyon? Habang naghahanda siyang makipagtalo pa, inunahan siya ni Claude. Nakita mo na ang mga supply ng pagkain na dinala ko, hindi ba? Iyan ang isa sa mga patunay. Kahit pagkatapos mag-donate ng malaki sa akademya, marami pa rin ang natitira. Iyon ay dahil balak naming ipamahagi ito sa ibang lugar din. Mayroon bang ibang malaking kamahalan sa kaharian ng Siren na maaaring casual na magbahagi ng ganoong aming kasaganaan? Ang bulong-bulungan sa mga estudyante ay lumakas, at marami ang tumanggo sa pagsang-ayon sa mga salita ni Claude. Maging si Marlon, na naaalala ang mga bundok ng pagkain na nakatambak kanina, ay naramdaman na bahagyang lumabo ang kanyang pag-aalinlangan, na may punto nga si Claude na maaaring totoo nga ang kanyang mga narinig, ngunit hindi parent kapani-paniwala ang lahat ng sinabi ni Claude para sa kanya. Iyan ay totoo, maliban na lang kung bago ang dakilang tagtuyot, ang pagbabahagi ng ganoon karaming pagkain sa mga panahong ito ay hindi madali. Maaari ba talagang, ganoon kay Amon ang teritoryo na iyon? Dahil walang agarang panlaban, nagpasya ang estudyante na hamanin ang ibang bagay sa halip. Sige, maniniwala ako sa iyo tungkol sa kayamanan ng inyong kamahalan. Pero apat na raang kabalyero, iyon ay ganap na walang katotohanan. Ang iba pang mga estudyante ay nagsimulang magbulungan muli. Alam din nila kung gaano karaming kabalyero ang maaaring utusan ng isang karaniwang maharlika. Bagaman ang Luthania ay isang makapangyarihang kaharian, mayroon pa ring mga limitasyon sa kung gaano karaming kabalyero ang maaaring mapanatili ng sinumang kamahalan. Bukod pa rito, ang kamahalan ng Fenris ay kamakailan lang nagpalawak ng kanyang teritoryo. Hanggang noon, siya ay pinuno lamang ng isang baroniya. Ang pag-uutos sa 400 kabalyero ay hindi isang bagay na kahit ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa kaharian ay madaling magawa. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang puwersa, na lampas sa kung ano ang dapat na kayang gawin ng isang batang kamahalan. Ngunit binaliwala ni Claude ang hamon na may isang panunuya, na parang ito ay nakakatawa. Kahit ang mga kabalyerong escort na dinala ko dito ay may bilang na 50. At bawat isa sa kanila ay isang ganap na kabalyero na kayang gumamit ng mana. Ano, hindi ka panipaniwala iyan? Sa kaharian ng Siren, ang isang mataas na ranggong maharlika tulad ng isang konde ay karaniwang mag-uutos ng hindi hihigit sa 20 kabalyero. Kahit sa Luthania, kung saan mas marami ang mga kabalyero, ang karaniwang teritoryo ng isang konde ay mayroong mga 50 kabalyero. Tanging ang pinakamalaking kamahalan, ang mga nasa antas ng isang dakilang duke, ang maaaring mag-utos ng higit sa 100 kabalyero. Ang mga estate sa tuyong hilagang rehiyon ay kilalang may mas kaunting kabalyero kaysa sa ibang lugar. Ngunit 50 kabalyero bilang escort para sa isang punong tagapamahala lamang, hindi man lang ang mataas na ranggong maharlika. Ito ay ganap na nakakabigla. Ang pagdududa ay pumasok sa puso hindi lamang ni Marlon kundi pati na rin sa iba pang mga estudyante. Naramdaman ang mga mapang insultong tingin, mabilis na kinawe ni Claude ang kanyang daliri at tinugunan si Wendy. Papasukin mo ang lahat ng kabalyero. Di nagtagal, kasama si Gillian, 50 kabalyero ang pumasok sa silid. Lunok ng tuyo si Marlon, kinakabahan sa tanawin nila. Iyan ba, talaga bang mga kabalyero? Ang iba pang mga estudyante ay ibinahagi ang reaksyon ni Marlon. Kahit anong tingin mo sa kanila, mukha silang mga mersenaryo o mga bandido. Hindi ba't nagpapanggap lang sila ng mga kabalyero? Hindi pa ako nakakita ng mga kabalyero na kumikilos ng ganyan. Ang kanilang kasuotan ay nagkumpirma na sila ay mga kabalyero, ngunit ang kanilang pag-uugali ay nagsasabi ng iba. Ang isa ay nakasandal sa isang binti, nanginginig ang kabilang binti ng walang pahinga. Ang isa ay tamad na tumatango ang ulo na may isang ngiti.
Ang isa ay lumuhad sa lupa pagpasok pa lang, habang ang iba ay tumitig ng masama sa paligid ng walang dahilan. Ang kanilang mga pag-uugali ay malawak na nag-iiba. May isa pa na dumuduras sa sahig. Paano nila magagawa ang ganoong bagay sa sagradong akademya? Napakadumi, napakawalang galang. Paano nila matatawag ang sarili nila na mga kabalyero? Sila ay ganap na mga manloloko, mga scammer, walang duda. Ang mga estudyante ay nagbigay ng mga nagdududang tingin sa grupo, na walang nakikitang anumang bakas ng dignidad na dapat taglayin ng isang kabalyero. Sumimangot si Claude habang tinitingnan ang mga walang disiplinang kabalyero. Seryoso, ang mga bastos na ito ay walang silbi. Ganap na walang silbi. Paano kayo kumilos ng ganito kahit dito, kayong mga walang disiplina na mga mangmang? Si Gillian ay nakaramdam din ng parehong damdamin habang nakatitig siya sa mga kabalyero. Ngayon, sanay na sila na dinidisiplina, gaano man sila bugbugin, ang kanilang maayos na pag-uugali ay tumatagal lamang ng maikli. Ang kanilang mga ugali ay mahirap baguhin. Dahil ang pagpaparusa sa kanila dito ay hindi maaari, si Gillian ay maaari lamang magbigay ng nagbabantang tingin sa kanila. Sa kabutihang palad, ang mga kabalyero, bagaman nag-aatubili, ay inayos ang kanilang mga tindig at tumayo ng tuwid. Habang nagngingit-ngit ang dila, lumingon si Claude kay Gillian. Gillian, ipakita mo sa mga estudyante ang mana ng mga kabalyero. Ano pang hinihintay mo? Bilasan mo na. Ang mga labi ni Gillian ay nag-twitch ng ilang beses bago siya sumenyas patungo sa mga kabalyero. Di nagtagal, isang asul na kislap ng mana ang nagsimulang lumitaw mula sa kanilang mga espada. Ang mga estudyante ay nagpakita ng pagkamangha sa palabas. Totoo sila. Silang lahat ay mga kabalyero. Ngunit bakit sila kumikilos ng ganyan? Hindi ito kapani-paniwala. 50 kabalyero bilang escort para sa isang punong tagapamahala, hindi man lang ang kamahalan mismo. E di ibig sabihin nito mayroon pang mas maraming kabalyero na naiwan sa kanilang teritoryo. Ang teritoryo na iyon ay tiyak na may hindi kapani-paniwalang lakas militar. Nang makita ang reaksyon ng mga estudyante, mabilis na lumingon si Claude sa mga kabalyero at sumigaw ng mga utos. Sige na, sapat na. Itigil nyo na, itigil. Matatakot nyo ang ating mga junior. Sapat na, itago na ninyo ngayon. Kung may magsimulang magsuka ng dugo at matamba, ang lahat ay tiyak na mabibigla. Kailangan kong tiyakin na hindi ko masyadong pinipilit ang aking sarili. Kumusta? Nakumbinsi na ba kayo ngayon? Matapos masaksihan ang isang napakalaking pagpapakita ng kapangyarihan, ang sinuman na nagdududa pa rin ay magiging isang tanga. Maging ang mga estudyante na nagtatanong kanina ay tumahimik na. Ano ang pinakamalaking pangarap ng mga iskolar? Ito ay ang maging isang mataas na ranggong opisyal sa korte ng hari o isang malaking teritoryo, kung saan maaari nilang habulin ang kanilang mga mithiin at ideya. Para sa mga estudyante dito, isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon ang nagpakita sa kanilang sarili. Si Marlon, na nakakita sa mga kabalyero sa kanyang sariling mga mata, ay hindi na makapigil sa kanyang excitement. Upang mapanatili ang ganoong bilang ng mga kabalyero, ang gastos ay astronomical, ngunit ang pagtrato ay dapat ding maging pambihira. Ang lahat ng pagdududa ay ngayon ay itinatabi. Sa ebidensya na ganoon kalinaw, ang patuloy na pagdududa ay nangangahulugan ng hindi paniniwala sa kahit anong bagay. Ito ay totoo. Walang paraan upang pekay ng pagiging isang kabalyero. Kahit na ang lahat ng iba pa ay kasinungalingan, ang mga supply ng pagkain at ang mga kabalyero lamang ay kahanga-hanga na. Anong klaseng, hindi ka pani-paniwalang lugar iyon? Gusto kong pumunta doon. Gusto kong magtrabaho sa teritoryo nila na isang paraiso. Gusto kong ipakita ang aking mga kakayahan. Gusto kong matupad ang aking mga pangarap. Sabi nito na talagang nasilaw na sa ganda ng teritoryo ng ating bida na kanyang nai-imagine sa kanyang isipan. Hindi niya alam sa oras na matanggap niya ang trabaho sa teritoryo ng ating bida, ay tiyak susumpiin niya ito gaya ni Claude sa patayan na trabaho rito. Ngunit habang lumalaki ang kanyang paniniwala, lumalaki din ang kanyang pagkabalisa. Walang paraan na kukuha sila ng maraming tao sa mga panahong ito, na nangangahulugang magiging matindi ang kompetisyon. Ano ang dapat kong gawin? Lahat ay mag-a-apply para dito. Nagugutom na ang mga tao hanggang sa mamatay, walang sino man ang mag-iisip na pumunta sa ibang kaharian.
Isang matinding takot ang bumangon na ang pagkawala sa pagkakataong ito ay nangangahulugan ng pamumuhay ng walang anumang pangarap o pag-asa sa hinaharap. Nang sumulyap siya sa paligid, bawat estudyante ay nakatitig kay Claude na may mga mukhang namumula. Malinaw na lahat sila ay gustong sumali sa Fenris Estate. Si Marlon ay kulang sa kumpiyansa sa pagtalo sa iba sa kompetisyong ito. Kinabig niya ang kanyang tapang, itinaas ang kanyang kamay at mahina na nagtanong, ilan po ba ang plano ninyong kunin? Ang iba pang mga estudyante ay nagmasid sa tanong, kumikinang ang kanilang mga mata. Mula sa sandaling ito, ang bawat isa ay isang karibal. Upang mapili, kailangan nilang gawin ang lahat ng kailangan upang mapabilib ang lalaking ito. Nararamdaman ang kapaligiran ng lumalaking tensyon habang ang mga estudyante ay nagsisimulang magmasdan ng bawat isa. Mayabang na itinaas ni Claude ang kanyang baba at sinabi, lahat ng gustong sumama. Ano? Ang mga mata ng lahat ay nanlaki sa hindi pagdududa. Si Marlon, na nagtataka kung mali siya ng dinag, ay nagtanong muli. Seryoso po ba kayo? Lahat ng gustong sumali sa inyong estate? Oo, tulad ng sinabi ko kanina, ang Fenris Estate ay medyo malaki, na may malaking populasyon. Kung mas marami tayong tao na mamamahala nito, mas mabuti. Ngunit bakit po ninyo kami pipiliin? Kulang kami sa karanasan, at ang aming mga kakayahan ay hindi pa napapatunayan. Tiyak na may kakayahang talento sa kaharian ng Luthania kaysa sa amin. Bilang tugon sa mahinang boses ni Marlon, nag-alok si Claude ng isang malumanay na ngiti at nagsalita ng may init. Hindi ko ba nabanggit na? Ako rin ay isang nagtapos ng Siren Academy. Umaasa akong makita ang aking mga junior na magtagumpay ng higit pa kaysa sa mga mula sa ibang mga akademya. Sa pamamagitan ng pagtulong sa bawat isa na lumago, ang reputasyon ng ating akademya mismo ay nagiging isang pinagmulan ng lakas. Naiintindihan niyo ang ibig kong sabihin, hindi ba? Ang mga estudyante ay namangha. Kaya, ito pala ang sikat na network ng mga alumni na narinig lang nila. Hindi nakapagtataka na ang bawat isa ay nagbibigay ng ganoong kahalagahan sa mga koneksyon. Si Marlon, na hindi kailanman naging kabilang sa mga nangungunang estudyante, ay nagsalita pa rin ng nag-aatubili, kulang sa kumpiyansa. Kahit ganoon, ang aking mga kakayahan ay kulang pa. Ang mga kakayahan ay hindi mahalaga. Kung hindi mo alam ang isang bagay, pumunta ka lang doon at magpabagbog at magpapagulong-gulong, ay hindi, ang ibig kong sabihin, pumunta ka at matuto ng masikap sa mismong lugar. Ang pagkuha ng karanasan sa larangan ang totoong bagay. Hindi mahalaga ang mga grado. Matututunan ninyo rin doon kung ano ang mga dapat gawin. Kung ganoon, ano ang mahalaga? Ang mahalaga ay isang matibay na determinasyon na kagustuhan at passion. Iyan lang ang hinahanap ko. Kung wala iyan, wala ka ng halaga kaysa sa isang patay na tao. Sa Fenris Estate, ang pagbagsak sa ilalim ng pressure ay nangangahulugang kamatayan, at ang kawalan ng passion ay nangangahulugan din ng kamatayan. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Claude ng isang kompletong katotohanan. At ang mga walang malay na estudyante ay muli na namang sumigaw sa paghanga sa kanyang mga salita. Tama si punong tagapamahala, sa pamamagitan lamang ng paggawa na tunay mong mapapatunayan ang iyong mga kakayahan. Ang pagbibigay sa bawat isa ng pagkakataon ng walang diskriminasyon sa talento. Napakagandang patakaran. Gaya ng inaasahan sa punong tagapamahala ng isang malaking estate, ang kanyang karakter ay talagang iba. Ang bulwagan ay mabilis na napuno ng isang kapaligiran ng masidhing excitement. Samantalahin ang sandali, mabilis na nagsimulang mamahaji si Claude ng mga kontrata sa mga estudyante. Ngayon, tingnan ninyo ang mga ito at magpasya. Kumpiyansa ako na ang mga tuntunin ay magiging kasiya siya para sa inyo. Habang binabasa ng mga estudyante ang mga kontrata, sila ay muling nagulat. Ang sahod ay hindi kapanipaniwala, at magbibigay din sila ng pabahay at ikabubuhay para sa aming mga pamilya. Sa katunayan, ang isang malaking estate na iyon ay talagang iba sa iba pa. Ang sahod ay walang kapantay, higit pa sa kung ano ang maaaring ialok ng anumang estate sa kaharian ng Siren, at ang mga benepisyo ay pambihira. Ang mga estudyante, hindi sigurado kung nananaginip sila, ay kumukurap-kurap sa hindi pagdududa. Si Marlon ay hindi sinasadyang bamulong habang tinitingnan niya si Claude. Bakit? Bakit ninyo gagawin ang lahat ng ito para sa mga bagong tagapamahala?
Hindi pa ako nakarinig ng isang estate na nag-aalok ng ganoong pagtrato dati. Ang iba pang mga estudyante ay tahimik na tumango, ibinabahagi ang kanyang damdamin. Sa mga panahong tulad nito, ang pagkakaroon ng kakayahang magtrabaho para sa isang malaking estate ay walang iba kundi isang himala. At gayunpaman, ang pagtrato na inaalok ay lampas sa pagiging kamangha-mangha. Ang sahod pa lang ay mas mahusay kaysa sa natatanggap ng mga mid-level na opisyal sa Siren Royal Court. Pinanood ang natulala na si Marlon, tumugon si Claude sa isang malambot na boses. Ang aming estate ay may motto, ito ay, isang estate na parang pamilya. Ang mga mukha ng mga estudyante ay nagliwanag sa emosyon, na antig hanggang sa kanilang puso. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.